Tama sila. Marahil ay ninimot mo ang pagmamahal mo sa akin. Kasabi na mga tulamang tinuldukan, iyong itinapon at kinalimutan. Ngunit gayon pa man, mananatili ka sa puso ko, aking mahal. Ikaw ang laman ng aking puso at isipan, ang sambit nitong aking damdamin, ang liwanag sa madilim kong buhay, ang sagot sa bawat katanungan, ang aking kahapon, ngayon, at ang susunod na panahon. So, kailangan nyo i-document yung mga tagpo saka ang mga naging bahagi ng buhay ni Rizal. Okay, para sa kwento ni Josephine Bracken sa ni Rizal, sa grupo ni na Soriano, Marquez, saka saan yung mapupunta. Tapos, yung kay Segunda Katigbak naman, mapupunta yung sa inyo, Debulusan, Antiporda, saka Luciano. Tapos, yung pagmamahala naman ni Leonor Rivera saka ni Jose Rizal, sa inyo nang pupunta yung ninahan. Ken Perasigan, Lima Navarro, saka Lance Mercado. Uy! Sige. Dahil tapos na yung oras, next meeting ko na ibibigay sa ibang grupo yung nakasign sa inyo. Sige, you may go. Anong gagawin natin sa project natin? Sinulit yung hanapin natin tao. Si Leonor Rivera, yung one grade club ni Dr. Jose Rizal. Ang alam ko, taga-Tarlac yung pamilya ni Leonor. Hindi ko nga alam kung saan exactly. So, ibig sabihin, pupunta tayo ng Tarlac para sa documentation. Ang gastos, pero exciting. Yes, exciting, pero magastos. Sakto, taga doon sumama sa Tarlac. At pwede natin pera ng konti. Ang tanong, kailan tayo aalis? Di ba next week is, long weekend? Baka pwede tayo pumunta ng Tarlac. Okay. Next week? Para sa akin umiyak. Parang sa uno. Para kay Dr. Jose Leonor Rivera. Tama. Gawin natin. Uy, pagkuyahan. Hindi na kayo sa Tarlac? Kompleto na ba ang mga kailangan natin? Opo, 4 flash drive check, video camera check, laptop check, broadband with load check na check. At huwag kakalimutan ng mga pagkain. Patay gutom lang talaga. O siya, mukhang okay naman na lahat. By the way, doon tayo matutulog sa Tarlac. At sabi ni Mami, taga doon din si Leonor. Tama-tama, may bahay din kami sa Kamiling at taga doon din sila. Di tara na. Malaki ba tulugan sa inyo? Malaki yung tulugan din sa amin. Anak, ito na ang kotse. Dito mo na rin mismo ang magdadrive. Matawag na rin ako dun sa tao sa Kamiling. Sila nang bahala sa inyo. Mag-iingat kayo ha. Sige po, Nay. Paano na po ba yan? Alis na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Salamat po, tita. Alis na po kami, tita. Sebastian! Sebastian!
Magandang umaga po, Mang Sebastian. Good morning po. Welcome! Ang magandang umaga naman. Nasabi na nga pala ng mama mo na darating kayo, kaya naman naganda na kami ng makakain. Maraming salamat po, Mang Sebastian. Nasabi na rin po ba ni Mami yung pakay namin po dito? Oo, Lance! Nasabi na namin sa pamilya ni Manang Upeng. Sino naman po si Manang Upeng? Si Manang Upeng ang huling matanda rito noon na naging katulong ng pamilya Rivera. Naging katulong siya ng pamilya Rivera noong ikinasal si Leonor Rivera kay Charles Henry Kiping. Palipat-lipat sila ng lugar noon at halos iba't ibang probinsya na rin ang kanilang pinuntahan. Pero si Manang Upeng ay nagdesisyong umuwi rito matapos ang pagkamatay ni Leonor. Wow, hanggang ngayon nakakapagsalita pa rin si Manang Upeng? Ay naka, hindi na. Yung nga po na lamang niya na si Lumen ang makakausap ninyo. Mang Sebastian, paano po yun? Huwag kayong mag-alala. Bago pa man manghina si Manang Upeng, ay naikikwento na niya sa kanyang apo na si Lumen ang lahat ng bagay tungkol sa pamilya Rivera. That's good. Pwede na po ba namin siyang makausap? Oo naman, nakapaganda na rin naman na sila. Pero sa tingin ko ay maaari niyo na silang makausap anumang oras. Salamat po, Mang Sebastian. Pwede niyo po ba kaming samahan doon sa kinaroroonan ni Manang Upeng? Oo naman, Lance. Pero bago yun, kumain na muna tayo sa loob. At pagkatapos ay ihatid ko kayo kila Manang Upeng. Maraming salamat po, Mang Sebastian. Wala you ka po. naman. Thank you po. Sige, magsipasok na tayo. Dito tayo sa loob, yung apo. Pasok, pasok. Oh, Lance, ito nga pala yung sinasabi sa'yo. Oo, yung bahay ni Lumen. Tingin mo, ilang taon na kaya si Manang Upeng? Lumen! Lumen! Mang Sebastian, saglit lamang ho. May hinugasan lamang ho ako. Oh, Mang Sebastian, pasensya na po't marami lamang po kong hinugasang paswela para sa gagawin kong diko. Ah, ganun ba? Eh, siya, ayos lang. Ito nga pala sila Lance, Wima, Ken. Sila yung sinasabi ko sa'yo may kailangan sa lola mo. Kamusta po, Manang Lumen? Good morning po. Nandito po Magandang kami para araw sa po. project namin sa Philippine History. At sa amin po napunta si Leonor at Rizal. Si Wima at Ken po, mga classmate ko. Oh, naku, nice meeting yung mga anak. Kala kayo sa loob at magsipasok nang makakain na kayo ng merienda. At papakilala ko na rin kayo kay Lola Upeng. Siya, mga bata, magsipasok na kayo sa loob. Ito kaya sikasuhin ko na yung mga mangga na ibibenta ko sa bayan. Sige, good luck sa inyong project ko. Ako'y mauna na. Salamat po, Mang Sebastian. Ingat po kayo, Mang Sige, Sebastian. sige, Lumen. Ikaw nang bahala sa kanila. Lagi na lamang nakaupo si Lola Upeng sa tapat ng bintana. Lola Upeng, sila daw nga po pala yung mga estudyanteng gustong malaman ng storya ni Leonor. Kailangan daw po nila ng video, kaya ito, naghanda ako at binihisan ko kayo ng maganda at ng paborito niyang saya. Magandang umaga po, Magandang Manang umaga, Upeng. Manang Upeng. Good morning po. Ihahanda ko na po ang aking mga gagamitin para makapagsimula na tayo. O siya, sige, at maghahanda lamang din ako ng pagkain. May iwan ko muna kayo. Kent, inihanda mo na yung laptop at video camera. Sige, ako na bahala. Sige. Okay na tayo. Magsisimula na ho tayo. Pwede niyo ho bang ilarawan si Leonor Rivera? Ayon kay Lola Upeng, si Leonor ay pinanganak ng ika-11 at 1867. Siya ay anak ni na Don Antonio at ni Doña Silvestra Boson. At meron siyang biloy. Ano po yung biloy? Dimples. Oo, merong dimples ang Leonor Rivera. Sige, pwede nyo na po ituloy yung kwento. Magpapay
bawat tiklado ay kabisado mo at dagdagan mo pa ng napakagandang tinig mo. Maraming salamat po, Ina. Siguro nga nakahiligan ko na ang pagtugtog ng piano. Maharahil ay upang palipasin ng mga sandali. Si Leonor ay nag-aral sa Colegio de la Concordia. Ang panahon na kung saan nahulog ang kanyang loob sa kanyang pinsan na si Pepe. Mayroong tirahan si Leonor at ang kanyang ama na si Don Antonio sa Intramuros, kung saan na malagi si Pepe at kung saan naging madalas ang pag-uusap ni Leonor at Pepe. Senyorita Leonor, ang iyong kaibigan Rosario ay hinahanap ka. Pakisabi po, Manang Uping ay umakyat na lamang siya dito sa azotea. O siya, hayaan mo at sasabihin ko. Tila maganda ang ngiti mo. Maaari bang malaman ang nilalaman ng liham? Manang Uping, sana po ay ako na lang munang makabasa nito at sana ay huwag niyo nang sabihin kay Ama ang inyong nasaksihan. Basta para sa'yo. Huwag kang mag-alala. O siya, paakyatin ko na si Rosario. Salamat po, Manang Uping. Leonor, kamusta? Naku, Rosario, anong iyong kailangan? Wala naman. Nais ko lang muling marinig ang mga kwento mo patungkol sa laking inibig mo ngayon. Ang lalaking nagbibigay sa ng matamis ang ngiti at malimuyak na salita. Shh! Huwag kang maingay, mamaya ay marinig tayo ni Ama. Pamanhin, nadala lamang ako ng bugso na damdamin. Araw-araw, Rosario, ay iniibig ko ang Ginoo. Siya ang laging laman ng aking isip. Tila pagigising ako sa umaga at may ngiti sa aking mga labi. Naku! Huwag mo nga akong ginaganyan, mamaya ay makita pa tayo ni Ama. Sadyang nakakatuwa lamang iyong mga tinuran. Nakakahiya. Okay lang yan. Oh, bago pa kayo gumalaw-gaw dyan, ay kumain muna kayo. Sarap ang ginawa kong biko. Salamat po, Manang Upeng. Salamat, Manang Upeng. Wala nga naman. O siya, dito na ako. Bagamat bata pa si Leonor ay tila nahulog at nahumaling siya kay Pepe. Mababakas mo sa mukha niya ang pagiging inspirado at batid iyon sa mga tugtuging kanyang pinitipa sa piano. Ayon pa kay Lola Upeng, isa sa mga hindi niya makakalimutang tagpo sa tahanan ng Intramuros ay noong umuwing bugbog sarado ang Pepe. Oh, ano nangyari kay Pepe? Ay, pagsagupang mo sa mga klase namin. Kala nila hindi sila labanan. Di basta-basta umurong sa labas si Jose Rizal. O siya iakit yun na yun at nang mapatan ng gamot ang mga sugat. Naku, wala yan kay Senyor Pepe. Kung nakita nyo lang kung paano niya labanan ang mga matitipuro namin kamag-aral na mukha-mukha namang mga hilaw na Espanyol. Tanong ka pa si Senyor Pepe ng gamot upang makapagpahinga rin. Ay, iisin mo lang. Paano ba yan, Senyor Pepe? Kami mauna na at marami pa kaming gagawin. Kaya mo na yan. Huhupa rin ito. At pag gumaling ito, babalikan din natin sila. At sila naman ang lalagyan natin ng pasa sa mukha. O siya, at ako'y may gagawin pa. Diyan ka muna, magpahinga ka muna. Hindi batid ng lahat, maging ng ama ni Leonor na siya'y nakikinig sa usapan ng mga Ginoo. Noong nabatid niyang umalis na ang mga kaibigan at ang kanyang ama, Pepe, agad ano na na naman tinungo ang nangyari ni sa'yo? Leonor si Pepe. Pagkatuwaan lang, pero nandito ka na. Alam kong gagalingan mo pa yung masugat. Mamaya ay makita tayo ni Ama. Baka mamaya kung ano pa ang kanyang sabihin. Ano bang masasabing nakikita niya? Ang dalawang magpinsan na mamahal. Ano ka ba? Mamaya ay marinig tayo ni Ama. Kaya mo marinig nila tayo. Sa ganung para ay malalaman nila na ikaw ang aking ibig at tinatawag sa akin. Mabubulaklak na naman ang sabit ng iyong mga labi. Marahil sa inyong eskwelahan ay ginagamitan mo rin ang mabubulaklak na salita mga dalagang nakakasalamuhan. Ikaw lang ang tinatangi ko. Walang
sinabi ang mga palina sa iyong angking kaligtan. Mamaya, niloloko mo lamang ako. Sakit, Leonor? Naku, paumanhin. Masakit pa ba? Saan, Pepe? Dito. Niloloko mo na naman ako, Pepe. Pero, maaari ka bang tumula para sa akin? Ang klaseng tula naman. Kahit na ano, basta ay yung para sa akin. Sige, para sa'yo. Ikaw ang hangin na tapoy, ang aking tubig paglalo. Ang iyong mga mata ay ilaw sa gabing madilim. Tumatagal sa mga isa dito sa akin. Araw-araw nga hindi na lumalalim ang pagtitinginan ng Tanging kapwa. kay Lola Uping lamang nakukwento ni Leonor ang lahat-lahat. Ngunit gumuho ang mundo ni Leonor noong araw na umalis si Rizal patungong Espanya noong 1882. Hindi nagpaalam ang Senyor Rizal at inakala ni Leonor na umalis ito dahil sa edad niya ay hindi pa niya kayang magtago ng mga lihim. Dinamdam ni Senyorita Leonor ang mga nangyari at hindi siya kumakain at hindi rin siya makatulog pagbuhat ng mawala si Senyor Rizal. Senyorita Leonor? Kumain ka na. Pinaganda kita ng special na biko. Kainin mo na habang mainit pa. Bakit kailangang mangyari to? Ano bang nagawa kong kasalanan? Wala ba akong karapatang magmahal? Bakit kailangan kong masaktan? Walang nagmamahal ang hindi nasasaktan. Lahat ay bahagi ng kapalaran. Ang pag-ibig ay ang tanging bagay sa mundo, bagamat nakakapagod, ngunit hindi mo dapat sukuan. Hindi pa dito natatapos ang kwento mo at ni Senyor Rizal. Manang Uping, mahal na mahal ko si Rizal. Siya lang ang dinagdadasal ko sa may kapal. Siya lang ang nais kong makasama sa lahat ng pagkakataon. At nagdesisyon ang mga magulang ni Senyorita Tumulak Leonor patungong na Dagupan Pangasinan at upang doon na manuluyan upang mabantayan ang kanilang pagawaan ng damit at tela. Ngunit hindi batid ng lahat na bumalik si Senyor Rizal sa Pilipinas mula sa Espanya noong buwan ng Abril taong 1887. Hinanap niya si Senyorita Leonor ngunit hindi niya na ito'y nabutan sa Intramuros. Lumipat na sa Dagupan, Pangasinan si Leonor. Maaaring nalaman na nila ang namamagitan sa amin. Nais ko siyang sundan upang alokin ng kasal. Huwag mo na siyang sundan. Alam mo, mainit lang ang mata ng mga Kastila sa pangalan natin. May kutob sila na isang merkadong sumulat ng Noli Me Tangere. Kung susundan mo si Leonor, ay ilalapit mo na siya sa kapamakan. Ngunit mahal ko siya! Naroon na tayo. Mahal mo siya. Ngunit kailangan isipin mo rin ang kapakanan niya at ng kanyang pamilya. Susundan ko siya at pakakasalan. Maaari kong pag-uusapan si Ate Narcisa upang sa kanilang tahanan kami mamuhay at manirahan ni Leonor. Inuulit ko, isipin mo ang iyong kapakanan at ang pamilya ni Leonor. Marahil inilayunan ni Don Antonio at Doña Silvestra si Leonor dahil yun ang naiisip nilang mas tamang paraan. muling bumalik si Senyor Rizal sa At habang Espanya. siya ay naroon ay sumusulat pa rin naman siya ng mga liham para kay Leonor. Samantalang si Leonor naman ay ipinakilala sa isang inhinyerong Ingles na si Charles Henry Keeping. Siya ang punong abala sa pagtapos ng Noy Ferrocarril de Manila na magiging daan ng tren mula Maynila hanggang Dagupan. Sa kasamaang palad, imbinsi ni Doña Silvestra si Ginoong Keeping na makapagtulungan sa kanya upang ipabatid nga kay Leonor na may iba ng babae si Senyor Rizal sa Europa. Gawin mo ang lahat para mahulog sa'yo ang aking anak. Di hamak na mas gusto kita kesa sa isang huwad na manunulat na walang ibang ginawa kundi kundunahin ang mga gawa ng mga Kastila. Siyang tunay, Doña Silvestra. Ako ang bahala.
mahulog sa akin ang loob ng iyong anak at malilimutan niyang ganap ang nararamdaman niya para kay Rizal. Bukod sa mga plano ni Doña Silvestra ay nauna na niyang binayaran ng 2 panukala ng mga sulat upang ibigay sa kanyang mga liham at regalong pinadadala ni Senyor Rizal na para naman talaga kay Leonor. Itinago ni Doña Silvestra ang lahat ng mga liham. Nalaman ng dalaga ang ginawang pagtago ng mga liham ng kanyang inang si Doña Silvestra. Nasaan na ba? Ano ang mga ito? Mga liham. Liham ni Pepe para sa akin. Ngunit, Anong ginagawa mo rito? At bakit hawak mo ang mga iyan? bakit mo ko pinaglilihiman? Anong klaseng magulang ka? Kay barbaridad! Ganyan ka sumagot sa magulang mo? Matapos kitang palakihin, bihisan, alagaan at pag-aralin, ayan na isusukli mo sa akin bilang iyong ina? Maari ay pinalaki mo ko, binihisan, inalagaan, at pinag-aral mo. Ngunit kasama ba sa pagpapalaki mo ang pangingialam sa nararamdaman ko? Nabulag ka ng pagmamahal mo sa Rizal na yan. Hindi mo ba naiisip na maaaring may iba na siyang babae sa Europa? Habang nagmumukmuk ka riyan, ay hindi mo alam na masaya na siya sa piling ng ibang babae? Leonor, si Charles ang piliin mo at pakasalan mo. Mas makakasigurado tayong ikaw lang ang mamahalin niya. Hindi katulad ni Rizal na maaaring ilang babae na ang pinaikot sa Europa. Ginoong Kiping, saglit na panahon na lamang ay magiging parte ka na ng aming pamilya. Binabati kita, aking manugang. Maraming salamat, Don Antonio. Mas mainam kong papa. Masaya ako sa mangyayaring kasalan. Leonor, anak, ano bang nais mong maging gayak o ayos sa iyong kasal? Leonor? Nais ko sanang magkaroon ng ilang kahilingan bago ang kasal. Kahit na ano, basta para sa'yo, aking Leonor, ay gagawin ko. Ituran mo, Leonor, at makikinig kami. Nais ko sanang huwag niyang tumugtog sa piano. Pero yun ang... Akala ko ba ay kahit na ano? Ituloy mo. Lahat ng liham ni Senyor Rizal ay susunugin. At ang abo nito ay ilalagay sa sidlan ng alahas. At ang aking ina mismo ang nais kong magkalisakan sa dambana. Yun lamang ba, aking Leonor? Meron pa. Nais ko sanang bordahan ang aking kahit de boda. At ang magsisilbing kulay ng ibang bahagi ng tela ay itim. Ano bang pumapasok sa iyong isipan? Mama, para sa aking pinakamamahal ay susundin ko ang kanyang mga hiling. Salamat kong sa gayon. Nais ko nang magpahinga. Manang Upeng, maaari po bang intid niyo ako sa aking silid? Masusunod po, Senyorita Leonor. Ipagpaumanhin niyo. Ayos lamang, magpahinga ka na at aayusin pa natin ang ilang mga detalye sa ating kasal sa susunod pang mga panahon. Nais kong malinawan ang aking isip. Bakit ka pumayag magpakasal? Tanging ako lamang at si Pepe ang nakakaalaman ng Upeng. Yan ba ang laman ng iyong puso? Hindi. Ngunit kung ito ang ikatatahimik ng aking pamilya. Muli mo na namang inialay ang iyong sarili sa iyong pamilya. Natuloy ang kasal noong 1871, 2 araw bago ang kapanganakan ni Senyor Rizal. Nasunod ang mga kagustuhan ni Leonor at nooy tinapos niya ang namagitan sa kanila ni Senyor Rizal. Panginoon, alam kong naririnig din niyo ako. Alam mo ang laman ng aking puso at isipan. Ikaw na ang bahala kay Pepe. Siya lamang ang lalaking minahal ko ng buong buo. Siya lamang. Pepe, paano mababasa mo ang sulat nito?
Marahil ikinasal na ako kay Ginoong Charles Henry Keeping, na isang Ingles na inhinyero. Nais kong sabihin sa iyong hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang iniibig ko. Nagpapakasal ako, ngunit ang puso ko, ikaw lamang ang isang lalaking nais kong magsama, patungo sa walang hanggan. Kung darating ang panahon na muli kong mabubuhay, ay ikaw pa rin ang hahanapin at pipiliin kong makasama. Marami na tayong pinagdaanan. Ang mga daang tinahak natin ay hindi naging madali. Ngunit sa kabila ng mga ito, ay ikaw pa rin ang nais kong makita at makasama sa dulo ng daang tinahak ko. Mahal kita. Nais, saksi ang ating Panginoon sa mga sakripisyo ko para sa iyo. Maaari ka nang maghanap ng isa at ipagpatuloy mo ang iyong pangarap para sa iyong sarili at para sa bayan. Patawad mo sa Nagkaanak po ba sila? Kay Senyor Rizal, Si Leonor Rivera at si Ginoong Keeping ay nagkaanak at yun ay si Carlos. Ayon sa mga sabi-sabi, si Carlos ay nagpakasal kay Lourdes Romulo na kapatid ni Carlos P. Romulo. Si Leonor ay namatay 2 taon matapos ang kanyang kasal kay Ginoong Keeping. Ayon sa bali-balita mula sa Dagupan ay namatay si Leonor matapos manganak sa pangalawa nilang anak na pinangalanan ng Caroline noong ika-28 ng Agosto taong 1883. Si Ginoong Keeping naman ay nagkasakit at tumulak patungong Europa upang magpagamot at kalaunay pumanaw na rin. Si Carlos na kanilang anak ay nanatili sa pangangalaga ng mga Rivera hanggang sa mag-asawa ito. Si Manang Upeng po. Si Lola Upeng ay bumalik dito matapos ng libing ni Leonor. mapalad si Leonor dahil nakasama niya si Lola Upeng. Mas mapalad si Lola Upeng dahil nasaksihan niya ang kwento ng wagas na pag-ibig. O siya, kumain na kayo at gumagabi na rin. Salamat po, Manang Upeng. Maraming salamat po. Salamat po. Walang anuman dahil kung si Lola Upeng ay malakas pa't nakakapagsalita, dapat malakas, malamang ay kukwento niya lang dito sa inyo. Ang pag-iibigan ni Leonor at ng ating pambansang bayani ay maaaring nabahiran ng mga usapin at iskandalo. Sa kabila ng usaping ito, mababatid natin na ang pag-ibig ang tanging bagay na parehong nagdudulot sa atin ng walang kapantay na kaligayahan at walang lalim na kapighatian. At bilang isang tao, isa sa mga natutunan namin ay ang lumaban para sa pag-ibig. Na kahit gaano man tayo sinusubok ng pagkakataon, ay hindi dapat tayo tumigil. Hindi man natin makuha ang taong mahal na gusto natin, ang mahalaga ay lumaban at ipinaglaban natin sila. Good job mga anak! Base inyong pinakitang presentasyon, mukhang mataas ang makukuha niyong grade.